Ang matandang demonyo ay hindi kailanman umasa na ang isang simpleng sasakyan ay maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig niya mula sa babaeng disipulo na naglabas ng lason ang sasakyan, agad niyang inilabas ang lahat mula sa pangunahing bulwagan. Halos umiyak si Dan Yunjan, na sumusunod sa karamihan. Ayos lang sana kung nag-iwan ng paumanhin ang Falling Moon Bao, pero ngayon, kailangan din ba nilang iwan ang sasakyan? Mas mahalaga pa ang isang sasakyan kaysa sa isang sandata, at kapag nakilala na nito ang isang amo, mahirap itong paamuhin ng bago. Kaya, halos walang sino man ang magnanais sa sasakyan ng ibang tao. Nang dumating sila sa labas ng Evil Sky Pavilion, pagtingala nila, nakita nila ang isang sasakyan, nababalutan ng kulay ube na gas at kahawig ng isang lobo, na tumatakbo ng ligaw sa kalangitan. Ang sasakyan ay patuloy na naglalabas ng kakaibang kulay ube na enerhiya sa hangin, at ang kulay ube na enerhiya ay nagsimulang bumagsak. Pakiramdam ay parang nahaharangan ng hangin, halos parang may kulay ube na ulap na bababa. Ito ay lason. Mabilis na pinayuhan ni Duan Musheng ang lahat na i-activate ang kanilang protektibong forceful energy. Nagmadali si Zhou Jifeng, habang mahina pa ang lason, bilasan ninyo at pababain ito. Agad na lumipad si Dan Yunjan sa ere, patungo sa sasakyan, at sumigaw ng malakas, "Hayop! Bumaba ka!" Sa sandaling iyon, biglang lumingon ang sasakyan, ang mga mata nito'y kumikislap sa kinang, at inatake si Dan Yunjan sa bilis ng kidlat. Ang pag-atake ay masyadong biglaan, at bilang isang mamamana, hindi ito inaasahan ni Dan Yunjan. Sa malakas na pagbagsak, bumalik siya sa lupa. Sa kabutihang palad, naharangan ng kanyang protektibong forceful energy ang halos lahat ng pag-atake. Biglang lumaki at naging mas kasuklam-suklam ang katawan ng parang lobo na sasakyan. Si Duan Musheng, sabik na sumubok, ay nagboluntaryo upang lumaban at pababain ang halimaw. Gayunpaman, umiling si Lu Zhou. Hindi ordinaryo ang lason na ito, mayroon itong sumpa. Agad na naalarma ang lahat nang marinig ito. Pagdating sa mga sumpa, naisip nila si Molly, ngunit paano rin gagamit ng sumpa ang sasakyang ito. Agad na lumuhad si Dan Yunjan at nagpaliwanag, pinuno ng pavilion, isa itong hindi pagkakaunawaan. Kung nais ng Luo Sect na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion, paano ako posibleng maglalakad sa isang bitag? Mayroong tiyak na nagtatangkang maghasik ng kaguluhan. Nanatiling tahimik si Lu Zhou. Sa sandaling ito, itinaas ni Hua Yuaxing ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang pana na forceful energy. Sumabog ang ginintoang pana na forceful energy, na humahagibis sa hangin. Tatlong pana ng forceful energy ang tumama sa sasakyan na parang mga bulalakaw. Marahil ito ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng mamamana. Kung ito man ay pag-atake sa isang lungsod o pakikipaglaban, ang mga mamamana ay laging isang hindi inaasahang taktika. Nang makita ito, agad na tumayo si Dan Yunjan, inihahanda ang kanyang pana na forceful energy. Tunay na may kahangahangang kasanayan ng 600 mamamana, tatlong pana ng forceful energy ang lumipad sa hangin, ang kanilang kapangyarihan ay malinaw na mas malakas kaysa kay Hua Yuaxing. Nagpakita ng hiya si Hua Yuaxing, at tinapik siya ni Hua Wudaw sa balikat ng may pag-comforts, "Huwag kang mag-alala. Sa lalong madaling panahon, malalampasan mo siya. Isa lamang ang dahon mo, at siya ay 6 na dahon." Dahan-daang tumango si Hua Yuaxing, "Salamat, Elder Hua, sa paghihikayat." Naging matalas ang tingin ni Dan Yunjan. Nahayag na ngayon ang mga katangian ng mamamana. Kailangan niyang paamuhin ng mabilis ang sasakyang ito, kung hindi, ang pagkakagulo sa pagitan ng Luo Sect at Evil Sky Pavilion ay magiging permanente. Isa-isang, mas malakas na mga pana ng forceful energy ang lumipad mula sa mga kamay ni Dan Yunjan. Mula sa paunang tatlo, dumami ang mga ito sa 10, namumukadkad na parang mga paputok sa hangin. Maliban sa ilang hiyaw ng sakit, hindi nasugatan ang sasakyan. Sa halip, naglabas ito ng lason na gas sa mas mabilis pang bilis, patuloy na lumilipad sa hangin. Ang sasakyan ay pumasok sa isang masamang estado, at ang ganoong bilis ay maaari lamang matugunan sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng great supernatural powers, at kahit na, may maliit lamang na pagkakataon na mahabol, lalo na ang paamuhin ito.
Matagal nang inoobserbahan ni Lujo ang sasakyan at naramdaman niya na ang aura na inilalabas nito ay napakapamilyar, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya ito nakita dati. Bagaman medyo nahihiya si Hua Yuxing, nang makita niya si Dan Yunjian na pinipilit ang pag-atake, hindi siya naglakas loob na magpahinga at muling hinayla ang kanyang pana na forceful energy, pinapana ito patungo sa sasakyan. Nang pumasok sa Evil Sky Pavilion, pinapractice siya ni Lujo na mag-rapid fire ng forceful energy, kaya nang magpana siya, nakakagulat ang bilis niya, sobrang bilis na halos nakakagulat, whoosh, lumipad ang kanyang mga pana patungo sa sasakyan sa kalangitan. Hindi naman ganap na walang silbi ang tuloy-tuloy na pagpapana, sa ilalim ng barrage ng mga pana, kahit na may matigas na balat at laman ang sasakyan, nagsimula itong umungol sa sakit. Tumingin si Lujo sa kalangitan na puno ng nakal-alasong gas at sinabing, Elder Hua, 6 Union Sale. Tumango si Hua Wu daw bilang pag-unawa, humakbang pasulong, at sa isang hakbang, nabuo ang Bagwa Sale. Siyam na karakter ng selyo ang lumawak palabas, nagmumula sa kanya at bumubuo ng isang manipis na kurtina ng langit. Ang galaw na ito ay hindi para sa depensa kundi para paalisan ang lahat ng nakal-alasong gas. Ang epekto ay malinaw, habang lumalawak ang kulay ube na lason na gas na parang lumalaking bula, itinulak ito palabas ng kalangitan ng 6 Union Sale. Ang sasakyan, na umuungol mula sa mga pana, ay biglang naging mas marahas nang makita nitong umatras ang lason na gas. Umikot ito ng 3 beses sa hangin, umumbok ang mga pisngi nito, at pagkatapos ay nagbuga ng mas malaking lason na gas pababa. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang boses ni Little Yuaner, Master. Hayaan mo itong mangagat ng marahas. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Dan Yunjian at lumukso sa ere. Kumuha siya ng pana ng forceful energy na may 5 daliri, ang nakabaluktot na pana sa kanyang kamay ay kasinlaki ng isang lumang puno, at nang bitawan niya ang kanyang mga daliri, agad na lumipad ang pana ng forceful energy. Ang dulo ng pana ng forceful energy ay kumikinang na parang pinainit. Nagulat ang lahat nang makita ang pana, sapat na ito upang patunayan na ang kanyang 6 na daong cultivation ay hindi lamang pagyayabang. Marahil sa pagdama ng banta, agad na huminto ang sasakyan sa pagbuga ng lason na gas at lumingon upang lumipad ng mabilis. Kapag ang sasakyang ito ay nagsimulang lumipad sa buong bilis at nakatakas sa isang tiyak na distansya, walang cultivator ang makakahabol. Gayunpaman, nakaabot na ang pana ng forceful energy dito, at sa isang malakas na tunog, direkta itong tumama sa sasakyan. Sumigaw sa sakit ang sasakyan, umiiyak sa kalangitan, ngunit hindi ito namatay. Bahagya lamang itong nasugatan. Ang pana na ito ng forceful energy ay halos ang buong kapangyarihan ng pana ni Dan Yunjian. Agad siyang nag-alala, alam niyang kailangan niyang patayin ang sasakyan upang linisin ang hinala ng Luo sect. Kaya, mabilis na bumaba si Dan Yunjian at nagkayam ng mga kamay patungo kay Lujo, sinasabing, pinuno ng pavilion, maaari ko bang hiramin ang iyong sandata sandali? Maingat siya sa kanyang pagpili ng salita, gamit ang salitang, hiram. Sa Falling Moon Bow, tataas ng ilang beses ang abot, tataas din ng malaki ang kapangyarihan, at magiging nakakatakot ang bilis. Gayunpaman, umiling si Lujo at sinabing, ang sasakyang ito ay kinokontrol ng isang tao. Nagsimulang umikot ang sasakyan sa ere, na parang naramdaman nito ang lakas ng pag-atake. Hindi ito namatay, bagkus, nagbuga ito ng lason na gas sa malayong kalangitan. Ang lason na gas ay tinatangay ng hangin patungo sa Evil Sky Pavilion. Nagulat na nagsalita si Pan Zong, hindi nakapagtataka na napakatalino nito, may kumokontrol pala dito. Hinaplos ni Lujo ang kanyang balbas habang pinagmamasdan ang sasakyan sa kalangitan, ang sasakyang ito ay tinatawag na bawu. Ito ang sasakyan ng eksperto ng lulan na si Molly. Minsan ko na siyang nilabanan sa Lotus platform. Ang sasakyang ito ay nakayanin ng enerhiya ng Blue Lotus noon, at ang kapangyarihan nitong pangdepensa ay tunay na kamangha-mangha. Kung magpapahinga tayo, mahirap itong harapin. May kumokontrol dito, ang bawu na ito ay parang isang tao, at maaari pa itong gumamit ng mga sumpa. Naglakas loob muli si Dan Yunjian at sinabing, pinuno ng pavilion, maaari ko bang hiramin ang isang sandata?
Agad na inihagis ni Lujo sa kanya ang isang sandata, ang usapin ng Luo Sect ay dapat hawakan ng Luo Sect. Sa katunayan, nais niyang makita kung gaano kalakas ang depensa ng bawu na ito, kung gaano karaming enerhiya ng Heavenly Writing ang kakainin upang patayin ito, at kung hindi ito sapat, isa sa alang-alang niya ang paggamit ng Lethal Strike. Nang makuha ni Dan Yunjian ang Falling Moon Bow, malinaw na naging mas tiwala siya. Muli siyang lumipad sa ere. Ang forceful energy ay nakapalibot sa Falling Moon Bow, na parang nabalutan ito ng isang layer ng ginto, na naglalabas ng bahagyang kislap. Sa ilalim ng balot ng forceful energy, ang orihinal na pinong Falling Moon Bow ay tila lumaki ng ilang beses, at pagkatapos ay nagsimulang manginig, na umaalingaw-ngaw ng malakas. Hinayla ni Dan Yunjian ang tali ng Falling Moon Bow gamit ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang mas malakas na pana ng forceful energy, na nagpapakita sa kanya bilang isang 600 mamamana. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanyang pana, kasama na si Hua Yuexing, na sumuko sa pagpapatuloy ng pagpapana. Anuman ang galing niya, hindi siya kailanman maihahambing kay Dan Yunjian na may Falling Moon Bow. Naging tensyonado ang kapaligiran. Pinigilan ni Dan Yunjian ang kanyang hininga, itinuon ang kanyang matalas na tingin sa bawu na umiikot sa kalangitan. Nakumpleto ang pana ng forceful energy, at sa isang malakas na tunog, binitawan niya ang kanyang mga daliri. Ang natatanging malutong na tunog ng Falling Moon Bow ay umalangaw-ngaw, na sinundan ng tunog ng tali ng pana na nanginginig habang ang pana ng forceful energy ay lumipad sa hangin. Ang bawu, na nakaramdam ng banta tulad ng dati, ay biglang huminto at nagsagawa ng isang espesyal na galaw. Binabaluktot nito ang kanyang katawan, nakahawig ng isang hedgehog, na may mga balahibong nakatayo. Tumama ang pana ng forceful energy sa bawu, at bumagsak ang ulan ng forceful energy mula sa kalangitan. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw sa hangin habang ang kulay ube na enerhiya ay kumalat mula sa bawu. Nasugatan ito. Sa kasamaang palad, hindi ito namatay, nagtatangkang tumakas. Natakot ang bawu. Hindi nito inaasahan na makakatagpo ng isang napakalakas na mamamana sa Golden Court Mountain. Ang amo nito ay tila sumuko sa orihinal na plano, lumiko at tumakas sa mataas na bilis. Hindi nasiyahan si Dan Yunjian sa naunang pana. Sa kanyang pananaw, kahit na hindi kayang patayin ng panang iyon ang bawu, dapat sana ay lubos itong nasugatan at napababa. Muli niyang inihanda ang Falling Moon Bow, at isa pang pana ng forceful energy ang lumipad. Masyadong mabilis ang bilis ng paglipad ng bawu, at nang muling tumama ang pana, kapansin-pansing mas mahina ang kapangyarihan nito kaysa dati. Hayop. Nag-alala si Dan Yunjian. Kung mas nag-alala siya, mas hindi niya lubos na may lalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang hininga at primal energy ay naging magulo at walang ritmo, na nagpapahintulot sa bawu na makatakas. Ang bawu, na nasugatan, ay patuloy na tumatakbo ng ligaw, tinatapakan ng mga kulay ube na ulap habang tumatakas. Umiling si Dan Yunjian nang walang magawa, ngunit nakaramdam din siya ng kaunting ginhawa. Hanggat hindi na naglalabas ng lason o nagdudulot ng gulo ang halimaw sa Evil Sky Pavilion, lahat ng iba pa ay maaaring harapin. Sa pagtingin sa sasakyang bawu, na palayo ng palayo, nagkayam ng mga kamay si Dan Yunjian at sinabing, ang sasakyang ito ay pambihira. Sana ay mapansin ito ng pinuno ng pavilion. Bahagyang itinaas ni Lujo ang kanyang kamay. Bumulwak ang forceful energy, at kumawala ang Falling Moon Bow mula sa kamay ni Dan Yunjian, lumipad pabalik sa kanyang palad. Kailan nagkaroon ng alyansa ang Luo Sect sa mga tao ng Lulan? Matapos sabihin ito, lumutang ang katawan ni Lujo na parang dahon ng willow. Hindi mabilis ang kanyang bilis, at mukha siyang hindi kapansin-pansin. Ano ang gagawin ng pinuno ng pavilion? Tumingin ang lahat kay Lujo na may pag-asa. Hawak ni Lujo ang Falling Moon Bow at tumingin sa hilagang kanluran. Ang bawo ay naging kasing liit ng isang palad, lumilipad ng mas malayo at mas malayo, lumiliit ng lumiliit. Umiling si Dan Yunjian. Sa kanyang pag-unawa, sa ganoong kalayuan, at habang tumatakbo pa rin ang ligaw ang halimaw, nakatakas na ito sa shooting range. Halos imposible itong tamaan, lalo na ang patayin. Sa sandaling iyon, inilagay ni Lujo ang kanyang kanang kamay sa tali,
ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay binuksan muli ang mga ito. Sa kanyang isip, mula sa walang simula, sa loob ng lahat ng nilalang, umiikot sa mga siklo ng buhay at kamatayan, lahat ay alam, ito ang kapangyarihan ng nananatiling isip sa pamamagitan ng mga kaisipan. Habang bumubulwak ang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing, isang bahagyang asul na liwanag ang kumikinang na nakikita sa pagitan ng kanyang mga daliri.